Simulan na naman Mamaya, natin. ML tayo. So, ayun. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, ako ay magbibigay lang akin ng ay lang naman ito sa aking pagkakaunawa. So, para sa akin, literal ba ang aas na dumaya kay Eva Tadan? Ay lang naman sa aking konklusyon ito literal. Bakit ko nasabi? Dahil nakalagay naman sa Bible na ang ahas nga ang pinakatuso sa alinmang hayop sa halamanan. So para sa akin, literal tong ahas na nasa kanya yung espiritu ng Diablo. Tapos, nung tinukso niya si Eva at Adan, nakakapagsalita pa yung ahas nun para sa akin. Dahil nung ginawa ni Eva at Adan na natukso sila ng ahas, sinumpa ng Diyos yung ahas, sinabi sa kanya na gagapang ka eka at sa alikabok ang iyong kakainin. So yun naman kung makikita natin yung ahas sa panahon natin ngayon, lipat ganoon naman talaga ahas, gumagapang. Diba? Pero yung sasabing may paa o baka may paa yan, baka may kamay, hindi ako sigurado doon. Nakakasigurado lang ako na yung ahas na yan, nagsasalita noon. Nung sinumpa na siya ng Diyos, ala na. Wala na siyang, hindi na siya nagsasalita ngayon. Yun lang naman ang point ko dyan para sa akin, literal yung ahas na yan. Kasi nakalagay nga sa Genesis 3 na ang ahas nga ang pinakatuso sa alinmang hayop. Tapos ang kasunod na talata nun, yun na yung ginawa niyang pagtukso kay Eva at Adan. So yun lang Mr. Host, maraming salamat. Okay, lipat na. Next na, kay Aaron. Nako, Uncle Biorista, hindi ko alam kung sino sa ating dalawa ang may excommunicate ni Uncle Jordex. Oo, magkaiba tayo ng salaysay. Kasi ang natatandaan ko dyan, figurative yan. Gumamit yung author ng layman term para maintindihan ng taong bumabasa. Kasi kung talagang iisipin mo na literal na ahas yan, magiging fairy tale yung Book of Genesis. Na may nagsasalitang hayop, may ganyan, ganun. So ano yan, figurative yan. Ayun sa natatandaan ko si Uncle Jordex na bahala mag-excommunicate kung sino sa atin. Ah, kasi kung titignan mo sa talata ng Karunungan 2:24, iginiit ng Diablo, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. So dito makikita mo na ipinapakita na ang tukso ay galing sa Diablo. Hindi siya dun sa hayop. Ano siya, nilayman term lang yan para maintindihan. Gaya nga ng binanggit mo kanina, ang ahas ang pinakatuso na hayop. So hinalin tulad siya doon. Tapos kung mababasa mo rin sa Revelation 12:9, ang malaking dragon, ang sinaunang ahas na tinatawag na Diablo, Satanas. Doon dito pa lang malinaw na ang sinaunang ahas ay si Satanas. So ano lang siya, hinalin tulad lang siya doon para ma-layman term, maintindihan ng bumabasa. Kasi ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 390, ang salaysay ng pagkahulog ay gumamit ng figurative language. Yan, ngunit tumutukoy sa isang tunay na pangyayari kung saan ang tao ay tinukso ng isang personal na nilalang na laban sa Diyos. Kung literal na ahas, hindi naman laban sa Diyos yung ahas, yung hayop, oo. So, ibig sabihin, hindi siya simpleng hayop lang. Figurative, figurative, oo. May personal na masamang espiritu, si Satanas yun. Kasi si Satanas lang naman yung tumututo lagi sa kagustuhan ng Diyos. Oo, nangako sa symbolic siya. Yun yung sa akin, yung pagkakatanda ko lang. Ngayon, pagka sinuportahan ka ni Uncle Jordex, excommunicate ako, aray ko na lang. Oo. Tsaka tawag dito, tsaka kung ipapakita ang problema kung literal yung pagkakaunawa. Kasi nagsasalita yung ahas, magiging fairy tale to. Tsaka hindi naman nakakapagsinungaling yung ahas tungkol sa Diyos.
Kaya dun sa Revelation 12:9, ang sinabi doon yung matandang dragon at ahas, si Satanas. So, si Satanas talaga yun. Hinalin tulad lang siya sa isang ahas. Kasi nga, ang ahas ang pinakatusong hayop para maintindihan siya ng bumabasa na kung anong klase yung ano. Yun ang nangyari. May pagtataksil, may pagtutokso. Yun lang. Dito good sa trading. Pwede na ako nito bagon ma'am. Akong kuhan na ako kami sa ano about sa Diablo. Si magdili ba magkakaulan? Dili man While driving, kaulan mag-call. mag-call. Ay, unsa man na, kuya ka nang Naka-live man dili man kuhan. kuan man na, Oo. live. Oo. Nag-live man ka. Oo. Pwede man basta naka-bluetooth, di ba? Naka-bluetooth man. Pwede gani basta naka-bluetooth lang. Pero yung isa lang. So ano kasi yung topic dito about Satanas? So literal ba na ahas? Ang ano kasi diyan hindi siya literal ano? Dahil merong minensyon siya sa 28:13, ikaw ang pinahirang kirubin sa Ezekiel. Tinatawag siyang ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip sa halamanan ng Eden. So kirubin pala siya, pero nag-disguise siya sa anyo ng ahas, which hindi siya ahas na kagaya ng python, but dragon. Kasi sinabi do dragon. Ano ba yun? Nag-ano? Kasi sinabi doon na nakita ko ang dragon, ang tinatawag na ahas, Diablo at Satanas. No? So, doon inelaborate na siya kung ano talaga siya sa Revelation. Kasi final kasi yan eh. No? Tinatawag na matandang ahas, dragon, tinatawag na Diablo at Satanas. So, yung origin niya talaga is Kirubin. Nasa 28:13-14 ng Ezekiel. Ikaw ang pinahirang Kirubin na tumatakip sa banal na bundok ng Diyos. So, una siyang nakita doon sa Eden. Nag-disguise siya as dragon. No? So, yun yung appearance niya. Yan yun si Satanas na tinatawag na Diablo at Satanas, matandang ahas. So ganun ang mga diskarte. Kaya huwag tayong malito kasi marami talagang ano na nalilito sila, tinatawagan nila anghel din. Hindi siya anghel, no? Ang kind niya is kerubin. Iba yung kerubin, iba yung sirapin, iba yung anghel. Magkakaiba yan. Iba rin yung apat na nilalang na buhay sa langit. So, ano tayo dapat inform tayo. Ayun, yung may dalisay na pala. Hindi mo lang sumigaw ang ating kasama na may dalisay na pala na ang susunod. Yung pinaliwanag nila bagaman nalayo sa konteksto yun. Pero itong may dalisay na aral, ito yun. Pakinggan mo Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alinman sa mga hayop sa parang nung nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan, ika ng asa. Ngayon, sa isasagot ko kanina, ang topic ko ang stand ko dito ay hindi to literal na ahas. Kanina joke lang yun na literal na ahas. Hindi to literal na ahas. Bakit? Ang ahas hindi nakakapagsalita kung literal na ahas. Sinabi ng ahas at sinabi sa babae,
Sabi ng ahas, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy ay sa halamanan ay kakain kami, sabi. So ang ahas na ito nagsasalita. Alam niyo, didiretso ko na kasi kaunti lang ang ating oras. Bitin ako kasi may dalisay ang aral ko kaya bitin Pero didirekta ko na. Yun ay hindi literal na ahas yun kasi ang ahas hindi nakakapagsalita, gumagapang na yun. Ito ay si Satanas ito. Kasi sabi dito sa 22, sabi dito, sabi dito sa talata at sinabi ng Panginoon sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at sa higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Kasi hiwaga ito, talinghaga ito. Kasi bitin talaga, di ko na itutuloy kasi 44 na lang. Basta doon lang sa taas, mamaya ko na itutuloy pag ako naman. Basta dito sa taas, hindi ito ahas kasi ang ahas hindi nakakapagsalita, gumagapang lang yun. Hindi literal. Kundi ito ay tumutukoy kay Satanas. Pero marami pa akong babasahin talata kasi bibitin. Dapat sa akin mga 2 oras o kaya 1 oras. Hindi yung mga 5 minuto lang. Joke lang. Basta yun muna sa punto na yun, Nadalisi kasi ako naaral kaya bibitin sayang. Ito muna. Ano, ako na pala. Hello. Ako na pala. Yung ahas na sinasabi nyo, andito po. Pakita ko. Andito lang po yung ahas ng nakatayo pa nga Sabihin yung biro Mamaya, pakita ko. Yun Yun. Nakita nyo? Tumayo yung ahas. Yun tumayo yung ahas talaga. Kaya yun ang totoong ahas. Bakit di kayo kasi naniniwala yung ahas ay tumatayo, may paa talaga, nagpapaliwanag pa sa babae. Tingnan nyo kasi, yan talagang tunay. Iba ito, hindi yan yung tunay na ahas, iba yan. Iba yan, hindi yan, yun ang tunay na ahas. Sinulat pa ng mga Egyptian noon, may paa talaga, kakaibang paa. Hindi tunay yan na ahas. Hindi rin din tunay. Ang tunay ito. Ito talaga yung tunay. Yan ang... Bakit nag-blurred? Ayaw na ipakita yung cellphone ko. Kasi yung tunay na ahas, andun po. Yan po. Kitang-kita. Tumatayo pa, nagpapaliwanag pa. Ganito, ganun. Yun ang tunay na ahas. Tapos, meron pang ito. May paa. Sa Egyptian naman. Symbol nila, Yan po. Pero sa akin, ang totoo, yung pinakatotoo sa Genesis na ancient serpent ang tawag daw. Yan pa, is snake in Adam, in Eve, in Bible verse. Ang sabi sa Christian traditional, ancient serpent is common and defined with the Genesis serpent and as Satan. Satan, maliwanag na po yun. Kung di kayo pa maniwala, search kayo. Sa labanan sa Reddit. Dami. Baka si Satan yun, Hindi, baka si Satan Dragon yata ni Goku yun Yun yata yun, yung dragon. Hindi ko na-search kasi si Goku. Yung dragon ni Goku. Baka yun yata yun. Yung dragon ni Goku. Ito pala yung topic namin kay Sir Rowell kanina. Yun na lang po. 6, 5, 4, 3.
kwan. Alright, magandang hapon. Ang akin ay salamat kay Barista. Binagbigyan tayo ng pagkakataon. Ang literal ba o kung hindi literal ang nasa ahas, no? Kaya sa panahon ni Adan at ni Eva. Para sa akin, literal yun eh. Kaso sasalita siya. So, ipinapalagay na rin ng iba na ano siya, na tawag nito na, anong tawag nga nun? Symbolical. So, para sa akin, ano siya, kasi maraming beses si Satanas, kapag kalaban siya, nag-a-appear siya ng as hayop, no? As animal, ganun. Kasi maraming beses yan sa Old Testament eh. So, from Adam to downward, marami siyang beses nagpa-pop up siya, nag-a-appear siya as animal, no? At kaya parang ano siya, yung napipigilan kung ano ang kalooban ng Diyos, may pumipigil, no? Dahil sa ganong pag-a-appear niya. Pero hindi naman sumusuko ang mga inuutusan ng Diyos, ba? Pero yung sa panahon ni Adan, hindi naman sumusuko ang mga ibang pagsubok kasi ang nangyari sa kanya. Yung nasa kanila ang buhay, na binigyan sila ng buhay. Ang buhay ay nasa kanilang dugo. Ang buhay sa laman ay nasa dugo. No? So, yung salita ng Diyos, nasa kanila sana yun. At siyempre, ang iniingatan nila, yung Espiritu ng Diyos nasa kanila din yan. Pero, dahil nga hindi sila nakinig din, nagkasala sila. Sinuway yung asawa niya yung utos. So, hindi naman sana magkakasala si Adan eh. Kaso sinunod niya na lang yung asawa niya. Para dalawa sila. Ganun kamahal ni Adan yung si Eva. Salamat. Uy, meron pa ba? Ayan, meron pa. Para sa akin, literal siya. Kasi maraming beses na nag-a-appear na ganun sa mga sinugo ng Diyos. Salamat, yun lang. Okay, magandang gabi. Literal na hayop at ahas yung salitang nakash in Hebrew, no? Pag binasa mo nga yung chapter 3 ng Genesis, malinaw, sinasabi na hayop siya at hinambing nga siya sa ibang hayop eh. Okay, ngayon, wala namang problema kung nagsasalita siya. Alam naman na natin yung Bible, kung ano kayang gawin ng Diyos eh. Pag pumunta ka nga sa Book of Numbers, nagsasalita yung donkey. Sa panahon nga ngayon, yung ibon nakakapagsalita. Okay. Ngayon, hindi to pwede maging Satanas dahil hindi naman gumagapang yung Satanas at hindi naman kumakain ng lupa. Merong mga gumagamit ng Ezekiel 28, no? Na inuugnay, ini-interpret nila tong Ezekiel 28, andito daw si Satanas dahil may nababasang Eden sa hardin ng Diyos. Dito sa Ezekiel 28 verse 13. Kaso hindi kasi gano'n magbasa ng libro. Cherry picking tawag dyan eh. Pag binasa mo yung umpisa ng chapter 28, malinaw sinabi na sabihin ito sa namumuno sa Tiro. Okay? Tapos uulitin pa yan sa verse 11, sabi,
dumating yung salita ng Diyos at sabihin mo ito sa hari ng Tiro. Okay, walang kwentong satanas dito. Pag tinuloy mo pa to, magpa-prophesy ulit si Ezekiel. Sabi naman niya pagdating sa 20, may prophecy naman para sa Sidon. Walang kwento ng satanas dito. Okay. Pag nag-aral tayo ng Hebrew language, ng Torah, malalaman natin na sa mundo ng Hebreo, walang kalaban yung Diyos, walang satanas, walang Lucifer, walang demonyo, walang fallen angels. Walang mga nag-i-exist na ganun. Ang meron lang, merong Diyos na creator, gumawa siya ng tao na pwedeng gumawa ng mabuti at masama, na sa huli kakatulan niya, at gumawa siya ng mga anghel na hindi pwede magrebelde sa kanya. Malinaw na pag binasa mo yung Deuteronomy, no? Saka yung Isaiah, sabi ng Diyos, siya gumagawa ng lahat. Okay, siyang pumapas lang, siyang bumubuhay. Sa kanya galing yung kabutihan, sa kanya galing ang kasamaan. Siya gumagawa ng lahat ng to. Walang kalaban yung Diyos. Yung dragon, alam naman nating fairy tale lang yun eh. Hindi totoo yung dragon, walang dragon dito sa mundo na to. Okay? Pag nag-aral ka ng Hebrew, pinunta mo yung Hebrew Bible, makikita mo, yung unang gamit kay Satanas nasa Book of Numbers at wala siyang ginagawang masama. Sumusunod pa sa Diyos. Salamat daw sa ako na. Una, hindi alamat yung dragon. Kasi ang meaning talaga ng dragon sa Biblia, the old serpent. The old serpent. The meaning of dragon is the old serpent. Kaya nga sa simbolo ng bansang yan, may paa yung dragon eh. Kasi nung unang panahon, may paa yung ahas na yan. Kaya nga pinagapang ng Diyos yan eh. Ayun nga topic bro. Salamat sa Diyos. Kaya nga pinagapang ng Diyos yan eh. Paano yan pagagapangin kung may paa pa rin yan? 'Di ba? Kaya nga sa logic lang, pansinin natin yung Komodo dragon, yung butike. 'Di ba? May mga buntot yan, pero may paa. Hindi gaya ng ahas. Hindi gaya ng ahas. Ito kasing old serpent na to, dambuhala to eh. Dambuhala ba? Dambuhala. Kaya nga sa mga nakapanood ng Anaconda, yung Anaconda, tuso nga yung ahas eh, sa lahat ng hayop eh. Ano siya eh, kumbaga, yung taktika niya sa labanan. Oo. Literal yan, literal na ahas yan, literal. Kasi yung spiritual na ahas at literal na ahas. Higit lang pa. Yung literal na ahas, tapos yung spiritual na ahas, kapag yan, yung ahas na yan nagpapahinga, ang talagang inihigop niya yung energy ng mga alikabok. Yung alikabok kasi nagtatravel yan sa hangin eh. Kaya kung babasahin natin yung 6:12 ng Epeso, against the principalities, the prince of the power of the air, Ephesians chapter 2 verse 2. Yan yun eh. Pati yung nasa unang Pedro 5:8, nagkukunwari siyang leon. Gaya ng leong umuungal. Pati leon, ginagaya niya. Hindi naman siya mananalo sa leon. Diba? Si Jesus Christ yun eh. Hindi niya mananalo sa leon. Kaya nga yung, tingnan mo, itong pusa. Hindi nga mananalo yung ahas sa pusa eh. Sa mga jaguar, sa mga leopardo, mananalo yung ahas. Kaya lang, the word Satan means the enemy of God. Marami siyang nahikayat sa langit. Kaya nga sumama yung unang daigdig noon eh, panahon ni Noah. Bakit? Marami nga siyang nahikayat sa langit eh. Diba? 1/3 ng langit nadala niya. Sindami ng buhangin sa Book of Revelation. Kaya nga mag-iingat tayo dyan mga kapatid. Kaya nga kung ikaw kakampi ka sa ulupong, sa ahas, kahit sa Pilipinas, sino ba nagpapasama? Sino ba yung mga gumagamit ng black magic dyan? Di yung mga dragon. Yun lamang. Salamat po sa Diyos. Amen.
Ni. Ay, ako na pala. Yung ahas dyan, yung ayon pa kay Emmet, nahash. Ibig sabihin, deceiver. Or in Hebrew, arom. In English, cunning. So nakikita natin na isa pala yan sa personification ng tinatawag nating evil. So sumisimbolo siya sa tinatawag nating kasamaan. O, di ba nakikita natin yan. So, literal ba siyang ahas talaga na gumagapang? Hindi, personified lang siya. So, ibig sabihin pala, meron siyang pinapatungkulan, mga kapatid, no? Oo. Cunning. Oo. Deceiver. So, nakikita pala natin, kaya pala itong ancient serpent na ito ay pumapatungkol na pala ito sa tinatawag nating mga hari. Gaya nung nasa dragon, nung nasa Revelation 12. Yan yung paghahabol ng dragon doon sa babae. Alamin natin kasi yung dragon, ang babae naman yung pinupunteriya. Habang dito sa tinatawag nating Genesis, babae pa rin ang pinupunteriya. Aba, tunog pala ito na tinatawag nating fulfillment. So, ibig palang sabihin, itong Genesis 1 is a shadow of the new covenant of God. So, ibig sabihin pala, yung babae na tinukso ng ahas ay hindi na kayang tuksuhin sa panibagong tipan. So, kaya pinalingan ng Diablo, yung tinatawag nating ancient deceiver, yung personified ng tinatawag nating serpent, ang babae. So, sino yung babae na hinabol? Siyempre, yung inang birhen. Sino yung nagsisimbolo doon sa tinatawag nating ancient serpent? Siyempre, si Herodes. Kasi si Herodes ang nag-utos para habulin ang babae at patayin. So, nakikita natin na ito palang Genesis ay shadowing lang pala ito. Shadowing, di ba? Yan yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung nagbubuntis si Inang Birhen Maria ay hinabol ng ancient serpent. So nakikita pala natin, hindi pala siya literal, kundi prophecy. Thank you.